Ako muna tayo sa isang maiksing panalangin. Ihandog natin ang gawain ngayong umagang ito. Praise God, glory to God, hallelujah. Sinasamba ka po namin, pinapupurihan at dinadakila ang iyong matamis na pangalan. Ang sabi mo, lahat ng tuhod ay luluhod sa pangalan niyan, O God. Kaya kami narito, Ama, upang i-glorify ang pangalan na yan, O God. Andito kami, O God, upang mag-aralan muli. Alam namin, Panginoon, sa aming mga sarili, wala kaming kakayanan i-handle ang word mo, Ama. Subalit by your grace, we know, God, na kami nakarating na sa dulo ng panahon na kung saan lahat ng misteryo mo ay mayahayag, O God. Salamat, Ama, sa ministry ng huling panahon, Ama, at kami narito at tinawag mo kami, Ama. Lord God, gabayan mo ang bawat isa sa amin patungo sa isang masagana at mabungang message ngayong araw na ito, Lord God. Ano man ang mabanggit, tulungan mo ang bawat isa sa amin na makaabot, Ama. Gaano man ito kalalim, O God, gaano man ito kamisteryoso, tulungan mo kami, Ama, na maging sagana sa amin ng biyaya mo, God. O Lord God, wala nawang maging sagabal sa paghahayag ng mga banal na salita. Ano mang pride na nasa puso, alisin. Ano mang nakahadlang sa mga isipan namin, ay burahin mo, Ama. Tulungan mo kaming maglingkod ng tapat sa iyo, God. Muli, Panginoon, binabalik namin sa iyo ang pinakamataas na karangalan at pagpuri. In Jesus Christ's name, you almightily pray. Amen. And while we are all standing, let us turn our books, our Bibles, to 1 Thessalonians 4. Isang verse na talagang bilang mga end-time message ay dapat tumanin na ng sa mga puso natin. Bilang isang end-time message believer sa panahon na ito. 1 Thessalonians chapter 4 verse, simulan natin ang pagbasa sa 13. But I would not have you to be ignorant, brethren, concerning them which are asleep, that ye sorrow not, even as others which have no hope. For if we believe that Jesus died and rose again, even so also which sleep in Jesus will God bring with him. For this we say unto you, by the word of the Lord, that we which are alive and remain unto the coming of the Lord shall not prevent from which we are asleep. Nais ko ngayon emphasize yung by the word of the Lord. So ang rapture pala is by the word of the Lord. For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, with the trump of God. Itong trump na ito, hindi isang uncertain sound. Kagaya nung kaninang pinag-usapan natin. And the dead in Christ shall rise first. Then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds, to meet the Lord with the air. And so shall we ever be with the Lord. Wherefore, comfort one another with these words. Amen. At habang kayo nakatayo, nais kong basahin ang sinabi ng propeta sa kanyang message sa the rapture. And I want to get the title from this quote. Sabi niya, but the church, makinig kayo mga kapatid, the bride, the rapture is a revelation to her. So we're not waiting for another written word for the rapture to happen. It's revealed to her, okay? That the revelation, the true bride of Christ will be waiting for that revelation of the rapture. Now, it is a revelation, for the revelation is faith. You cannot have a revelation without it being faith. Faith is revelation because it's something that is revealed to you. Faith is a revelation. Paulit-ulit na sinasabi ng Robeta. Faith is something that has been revealed to you, like it was to Abraham, that could call anything contrary to what had been revealed to him, as though it wasn't so. Now, faith, that's what faith is, the revelation of God. The church is built upon a revelation. Amen. The whole entire body. We may all be seated, brothers and sisters. Title, The Rapture Revelation to the Church. So, actually mga kapatid, itong text na to, ilang beses rin natin nagamit sa pag-preach. In fact, sa aking personal na paghahayag ng salita ng Diyos sa pulpito, I have used this 3 times already, but this time, sa tulong ng Panginoon, I will discuss this from another angle. Mula sa anggulo na isang, masasabi kong, sariwang-sariwa sa ating mga kaisipan dahil na ongoing doctrinal issue to the issue between written and unwritten word. The issue between written and revealed word. Paano ba tayo bilang mga believers? Paano ba natin i-take yung written word? And how are we as believers? How are we to take the revealed word, the unwritten word of God? So yun yung tatalakayin natin at ikukonekta natin to sa usapin ng rapture. Kaya sabi ng apostol na Pablo, by the word of the Lord. So nahayag pala sa kanya ang kapahayagan, ang rapture, not by
by any other means but by the word of the Lord. Okay? Praise be to God. This is a very sensitive matter that requires deep understanding. Mga kapatid, sa maaaring maging mataas ito, subalit naunawaan ko na ang Panginoon ang siyang mag-reveal sa atin ng lahat ng mga bagay. So, as I said, it is about the written and the unwritten word, the revealed word of God. Okay, praise be to God. We are not waiting for another written word to make the rapture happen. Malinaw yung sinabi ng propeta, to the church, the rapture is a revelation to her. It is a revelation. Okay? The knowledge of ang pagkakaalam sa rapture ay darating bilang isang kapahayagan sa iglesia. Alam niyo mga kapatid, yung mga atheists, mga agnostics, mga unbelievers, some people from other denominations, they all have access to the written word. Hindi naman siguro natin di-deny na nakakabasa sila ng salita ng Diyos. Even Satan has access to the written word. That is something na we cannot deny. But according to our prophet, the rapture is a revelation. So, pinauulit-ulit ko dahil ito yung pinakalaman na mensahe. Na malaman natin na we will not get rapture by our intellectual faith. We will not achieve rapture by what's in our head. Kailangan ma-realize natin na to be able to join the rapture, it is more than what's in our head. It must be from within us, from our hearts. Kailangan buhay na buhay yung salita sa mga puso natin. And yan yung revelation. The whole church is founded on the revelation, on the rock. Ayun, pag-aralan natin yung programa ng Diyos patungkol sa kanyang mga banal na salita. The word has two components, the written and the unwritten. So, hindi natin pwedeng ikulong sa nasusulat pag sinabi mo salita ng Diyos, nasusulat yan. Okay? Mamaya pa, i-elaborate natin ng gusto kung ano ibig natin sabihin sa mga unwritten o mga revealed word of God. Ito yung kumpletong programa ng Diyos, written plus the revelation of that written word. Amen. Alam niyo kung tutusin, maaari namang ipasulat ng Diyos yung buong kapahayagan ng gusto niyang ipaalam. Kung tutusin, but then that is not possible. Ayaw ng Diyos gawin yan. Una, sapat ba ang tinta, sapat ba ang papel, sapat ba ang webpage, sapat ba ang internet, sapat ba ang kahit ano para itala lahat ng kapahayagan ng Diyos. Sabi nga ni John, bago niya tapusin yung book of John, marami pa sana akong gustong isulat. Kaso, hindi sapat lahat ng aklat para maisulat ang lahat ng kadakilaan ng Diyos. You cannot confine the greatness of God in just one book. Yan ang isang basic, mga kapatid. Hindi natin pwedeng ikulong ang isang napakadakilang Diyos sa isang aklat. Pagsama-sama mo lahat ng webpage na pwedeng maisulat, lahat ng internet page, lahat ng aklat, mga kapal na aklat, lahat ng tinta sa mundong ito, that we cannot write the greatness of God. And we cannot confine the greatness of God. Yun ang unang-unang dahilan kaya hindi maipapasulat talaga ng Diyos ang kanyang pagka-Diyos, ang kanyang kadakilaan, ang kanyang salita sa mga tinta, sa physical na aklat. Ikalawa, kung bakit siya imposible, if God have done that, Satan would have full access to the program of God. Makakaunawa siya, pwede niya nang pigilan yung programa ng Diyos. Kung ngayon nga na may mga hindi pa nakasulat, nakakakilos na siya ng malaya, nakakaakit na siya ng madami, how much more kung pinasulat pa niya yan? Mapakasimple lang, matalino siya tanas. Kailangan gagamitin niya lang yung talino niya, babasahin niya lang lahat, tapos madadaya na ang buong sangkatauhan. Pero hindi yun ang ginawa ng Diyos. He reserved a part of His Word away from Satan. Kung isusulat lang ng Diyos lahat, then Satan could be as intelligent as he is. He can access the Word. And God doesn't want that. He has a plan. Posigido ang Diyos sa plano ito at not even Satan can access that plan. That's right. So now, kailangan maging maliwanag the Word comes in twofold manner. One is unwritten and one is written. Ang una, yung written, everyone has access. Pero dun sa unwritten, not everyone is given access. Amen. Only the spiritual will have access on the second one. Both are important.
Throughout this message, maaaring masabi ko na maaaring dumating sa inyo na sinasabi ko na ang unwritten ay hindi importante. Maaaring dumating sa inyo, pero pakaalalahanan nyo, dalawang twofold manner, pareha sila importante, but we have to know how to use both. Amen. We have to know how, tamang gamit ng nasusulat at tamang gamit ng hindi nasusulat. Pag-aaral natin ngayon yan. Alam niyo mga kapatid, if I have the written Bible, I can have a general picture of who God is. Ganun nga sa world, di ba? Sa mga religions. If I have this Bible, I can have a general, a vague idea of who God is and what His plans are. Pwede kong dumating sa akin na, John 3:16, God send His Son. Diba? Whosoever believe in Him will not perish but have everlasting life. Pwedeng dumating sa akin na, sinugo pala na Diyos ang anak at sino mas sumampalataya sa Kanya ay maliligtas. Because that is what is written. Para nagbabasa ka ng dyaryo, mga nagbabasa ng dyaryo, naintindihan nila sinasabi na kapag may pinatay na 30 tao namatay. That's basic. Amen. Someone who can read can understand that. Kaya nga marami nagpapakadulubasa sa seminaryo eh. Hindi naman natin pwede sabihin na hindi sila nagkaroon ng kaunawaan kahit mapaano sa Diyos. Nagkaroon sila ng kaunawaan tungkol sa Diyos at yung nabasa pa nga nila, somehow, it has power to them. May mga nakapagbasa ng Biblia na nabago yung buhay nila. Na iniwan nila lahat ng vision nila. Tumuwid yung buhay nila. Yung mga dating maruming pamumuhay nila na ibago. So somehow, merong power sa written. But is that power enough? Okay, the written word has enough power to make you a church goer, but not as an elect. It has no power to make you an elect. It can make you a church attendee. It can make you a message believer. Pag sinabi kong written word, mga kapatid, hindi ko tinutukoy ang Biblia lang na nasusulat. I'm also speaking about the written and printed message. That's also written. Somehow, makabubuo sila ng pananampalataya of what they have read. Tama? And they have spent their whole lives researching, analyzing, studying, even different translations. They spend their whole lives even debating. So, nagkaroon ng impact sa mga buhay nila yung written word. Pero sorry, all they have access is the written word only. And that is just one part of God's word. Malawak ang salita ng Diyos. Ang access lang nila, yung napakaliit na bahagi, kontento na sila doon. The written can make you a Christian, so-called. It can make you a church goer, but it can never make you an elect. Because God has reserved another part of His being by which He chose it. Ang china-channel nature, hindi na sa natural, kundi sa supernatural. Kaya nga tayo nangatitingin, hindi sa mga bagay na nakikita, kundi sa mga bagay na hindi nakikita. Because yung mga bagay na hindi nakikita is spiritually discerned. Okay. As I said a while ago, when we say written, it's not only the written Bible, the written 66 books, but I'm also referring to the written message. Kasi kapag punta ka sa nathan.com, nagpunta ka sa yung mga papel na yan na nandiyan, nababasa niyo yan, written din yan. Okay, so, pero kagaya ng written Bible, the written message also has not enough power to make you a genuine message believer. Amen. Hindi sapat na nagko-quotations ka para masabing, message believer pala ito. Hindi sapat yan. Kung paano sinabi ko kanina na ang Biblia hindi sapat para matawag kang isang Kristiyanong totoo, ganun din ang message. Now, don't get me wrong. I'm not saying that hindi importante ang written word. The written word is important, but what I'm saying is it's not the only part. For the elect, hindi tayo makontento sa mga nasusulat. Kanina sabi ko, you will have a general picture of who God is, of what God's plans are, kung meron kang written. Pero sa mga elect, hindi sila kontento sa general. Hindi tayo kontento sa vague, sa malabo, sa overall picture lang. Ang mga pinili ay gustong pumunta doon sa mga specific, mga maliliit na detalye.
Yung iba, ayaw nila ng 30 minutes silence in heaven pag-aralan. Kasi ano yan, masyadong specific yan. Masyadong, ang gusto lang nila, sabi nga ng exhorter kanina, joy, peace, love, hope. Yun, Christian maturity. Diba? Yun lang. Because these are all general picture of salvation. Pero ang gusto ng Diyos, yung mga pinili niya, will have access to the specific, to the mga maliliit na detalye na hindi pinakikinabangan ng sanlibutan. At yung particular, yung small details na yan ay hindi kayang ibigay ng written word. That's right. Hindi maibibigay. Yan kasi ang design ng Diyos sa mga salita niya. Malaki ang nawawala sa iyo by relying only on the written word. Sana na-realize ng mundo yan na malaki ang nawawala sa iyo by just reading what is directly can be seen, what is written. That's right. Yes, you have general picture, but we do not feel content about that. Hindi tayo nakukontento dyan. We cannot take the written alone. Now, hindi nyo ba nararanasan yung nagbabasa kayo ng Biblia? May tanong kayo sa isipan ninyo. Ano kaya ang ibig sabihin ng Diyos sa ganito? Then suddenly, nagbasa na naman kayo ng isang verse. Suddenly, biglang, all of a sudden, boom! Amen. May dumating na kaunawaan sa'yo. Bigla mong na-realize na kung maaari lang, tumalong ka sa tuwa, magsisigaw ka sa tuwa. Amen. Hindi nyo ba naranasan yun? What is that? Revelation is stimulating you. You know that at that very specific point in time, God is talking to you. Hallelujah. So ngayon, ano ngayon ang revelation? Nagbabasa ka? Naintindihan mo? Biglang naisip mo, nangungusap sa iyo ang Diyos. What is that? That is a present tense action of God. Out of the what is written, you are able to hear God's voice. Amen. Yan mga kapatid ang revelation. Kapag yung unwritten biglang tumalon, biglang lumabas mula dun sa written, that's revelation. When you know that God is talking to you, that's revelation. It is the present tense action of God. So yun yung revelation mga kapatid. At yun yung namimiss ng sanlibutan, yung present tense. That's right. By trying to read the Bible alone, you are accessing the past tense action of God. Kapag nagbabasa ako ng message, binasa ko yung seals, 1963 message. Hindi ko naintindihan. All I have access is the 1963 message. Pero kung pinaunawa sa akin yan, suddenly, yung 1963 message becomes a 2013 message for me. Amen. I am not anymore reading a 1963 message, but a 2013 message for me. And we cannot have rapture with a 1963 message. That's right. A 1963 message is not enough to bring us up. What we need is God's voice, the 2013 message for that 1963 message. Kaya kapag nagre-written ka lang, all you have access is the past tense kasi lahat ito past na pinasulat na ng Diyos eh. That's right. Kung binabasa ko yan at walang kaunawaan dumadating sa akin, then everything is a past tense sa akin. But if God can make you understand everything, kahit past, actually binabasa natin ito ko kay Jesus Christ, 2,000 years ago na yan. Pero bakit parang buhay na buhay sa inyo? Revelation. May fresh revelation and God is talking to you at that very moment. Amen. Mga kapatid, the 1960s message of the prophet is not enough to bring us to the revelation, to the church, to the rapture. Yung 1963, ako nakikinig ako mga kapatid sa boses ng propeta. Kung ako walang kaunawaan, all I hear is the voice of the prophet. But if I have proper understanding, I am not only hearing the voice of the prophet, but I am hearing the voice of God through the voice of the prophet. That's right. Amen. Kung may dumating sa akin kanuwan, hindi na isang Kentuckian poor fellow na nagsasalita ng isang balubaluktot na English ang marinig ko. But what I hear is a genuine voice coming from heaven. Amen. What we hear now has a great impact. Mayroon tong tama sa buhay natin. Yung binabasa nating salita ay hindi na lamang isang past tense, kundi present tense, kumikilos buhay na buhay sa puso't isipan natin. This is what the church is missing nowadays. Kung maaasa ka lang sa written, okay, fine, you'll heal the prophet, first seal, second seal, third seal, fourth seal, fifth seal, sixth seal, seventh seal. But that's a 1963 message.
walang impact, walang tama sa buhay mo. Paano ka madadala sa rapture kung hanggang doon lang? Parang may nakabalakid sa'yo na hindi mo ma-access yung ano talaga yung gustong sabihin ng Diyos sa'yo. Ngayon, mga di nyo ba naranasan yung may dinadanas kayong problema? Tapos, ano ba sabi, nakabasa kayo ng verse na nakapagpagaan ng loob ninyo. I remember one time, mga kapatid, na nung bago pa ako rito, may galit na galit ako sa isang tao. Nung pinabasa sa akin ng Diyos yung sinabi niya na, vengeance is not mine. It's mine. It's not yours. It's mine. Parang, vengeance is sa Diyos lang ang pagkagigante. Suddenly, nawala lahat ng pagkagalit ko. Ano yun? God is talking to me at that time, and the revelation is tailor-made for me. Pag sinabing tailor-made, custom-made. Parang pasadya, parang gustong damit, pasadya. Hindi siya isang damit na binili mo lang sa supermarket na pag sinuot mo, pwedeng may sobra dito, sobra dito. Pero ang salita ng Diyos is tailor-made for every believers. Sakto yan para sa inyo. Yan ang isang katangian ng revelation na wala sa written word. Hallelujah. It fulfills your needs. At kapag nasasatisfy niya yung pangangailangan mo, alam mo, yung Diyos ang nagbigay sa iyo nun. Kapag alam mo na nagkaroon ng impact sa iyo dahil sa nabasa mo, you certainly know hindi lang galing dito yun. It must be something greater than what we have in our minds. Minsan siguro atin kayo sa church, may mag-preach na exhorter o kaya na preacher. Minsan may ginagawa kang mali. Minsan may sasabihin nandito na para bang pinagtatamaan ka. What is that? God is talking to you. That's revelation. May sasabihin siya, para i-correct ka sa kamalian mo. And that is something na hindi kayang ibigay ng written word sa iyo. At minsan meron kang tanong, isang doctrinal issue na hindi mo kayang masagot buong linggo mo ng pinag-aralan. Buong linggo, pero isang minuto lang nagsalita yung nandito, naunawaan mo. Ano yun? God is speaking to you. That is revelation. So you know that one, revelation is the present tense action of God. Kumikilo siya sa panahon mo. And second, it is tailor-made, custom-made para sa'yo. To fulfill your very need at that specific point in time. Kaya naman dito sa end time, na matindi yung pagkalaganap ng doktrina ng tao, nagsugo siya ng propeta, then alam niya yung pangangailangan ng tao sa panahon na ito. Alam niya may binhi ang Diyos sa panahon na ito. At kailangan ng mga binhi na yun makarinig na salita. Kaya niya sinugo ang kanyang propeta. Mga kapatid, if the written word is enough already, then sana matagal niya nang ipinaimbento, matagal nang ipinaimbento ng Diyos ang printing press. Ang printing press dumating 1800s. Sana sa panahon pa lang ni Paul, nagtayo na ang Diyos na maraming printing press. Anyway, written word lang naman pala ang mahalaga. Kung sa panahon natin, written word lang ang mahalaga, di sana, bumili na lang tayo ng mga iPad, mga MP3 player, cassette player, tape recorder. Kung written word lang pala ang mahalaga, then we don't need to really to go to church. Basa-basa na lang tayo, kanya-kanya sa bahay. Text-text na lang kung mayroong pag-uusapan. Kung yun lang habol natin, sana matagal lang na-inventong printing press. Pero God cannot reveal something through physical means only. He needs the Holy Ghost to indwell in each believer para sa gayon matanggap ninyo yung salita. The tape recorders cannot do it. Only the Holy Ghost can make it real to you. And sana makasya itong next na point na sabihin ko. Nagtingin-tingin ako sa history. Actually, may iba't ibang version about sa history kung ano yung pinakaunang libro na naisulat sa New Testament. May mga nagsasabi na is the Book of James. So, sumaring isa rin on your own time, tingnan nyo rin kung ano yung una. Kasi kung kagaya sa Old Testament, yung Job ang una sinulat, hindi yung Genesis. So, ganun din sa New Testament, meron ding kung sino yung nauna. Ngayon, sabi na research ko, and plus, sana makuha niyo yung punto ko. The first book daw is James, written in 60 AD. Yung Pentecost nangyari, kailan? Anong taon? 33 AD. Several days, 50 days after nakamatayan ni Jesus Christ. So, 33 AD. So, from 33 AD to 60 AD,
walang kahit isang nasusulat na aklat. Ito yung tanong ko, ano yung pinag-usapan nila Paul, nila Jason na dyan, kapag nag-iipon sila ng ganito? Don't tell me hindi sila nagpipreach. Don't tell me hindi sila nagsisharean. Ano yung pinag-usapan nila? Revelation. How can they be called Christians kung wala namang written word? Wala silang pwede sabihin, Dad, nasusulat yan, Dad, ito yan eh. All they have access is revelation coming from the Holy Ghost. Yan yung original na plano ng Diyos, revelation. At ito yung gustong sabihin ng propeta. Every time he says, go back to the apostolic faith. To that faith na puno-puno ng revelation. Not the echo of the written word. Yan ang ibig sabihin ng propeta. Go back to the word. Ano word? The whole program of God. Ito yung original na nangyari sa iglesia back then, na ang revelation ay hindi pwedeng ikulong sa nasusulat. Huwag nyo naman sabihin na mali yung iglesia, mali sila ba? Wala silang dinasbasehan na nasusulat. 33 AD to 60 AD, wala silang nasusulat, so mali sila. Hindi naman siguro ganun ang pangatiran natin. That's right. At doon tayo gustong ibalik ng Diyos, na bagamat sa panahon natin may nasusulat, gusto ng Diyos maging dependent tayo sa revelation niya. Sa pangungusap ng Holy Spirit sa atin. That's right. Ngayon, hindi ba na ba importante yung written word? Kung hindi importante yan, mga kapatid, hindi na sana pinasulat yan. Alam ng Diyos na one day, mga wawala na lahat ng nasa original church na yon. Yung mga apostol, mga katulog na silang lahat. And God has to make a way para naman yung mga susunod na henerasyon magkaroon din ng access doon sa revelation at taglay ng unang church. Kaya niya pinasulat. So, habang pumapasa-pasa yung written word, taglay-taglay nun yung revelation of that word. But the problem is, sa paglipas ng panahon, nagpasa-pasa nga yung written message, pero yung unwritten message na iwan. So when we say, go back to the word, what word am I talking to? Ano yung sinasabi ng propeta? Go back to the word. Anong word yun? Written word. Let's go back to the old apostolic faith, yung original. Saan kukuha niyo yung plano ng Diyos? Ito yung gustong pagdalhan sa atin ng Diyos pabalik. Itong ganitong klaseng sitwasyon na kung saan ang lahat ng mananampalataya ay umaasa lang sa pagkain mula sa Diyos. So, now, sabi ni Paul, by the word of the Lord, mangyayari ang rapture. Which word? Which part of the word? The whole word. Not neglecting the written, not neglecting the unwritten, but complete package. Yes. That's right. Sana nakikita ninyo yung disenyo ng Diyos sa salita niya. Napakaganda kung tutusin. Napakaganda. Napakaganda ng disenyo ng Diyos sa salita niya na hindi niya ibinigay lahat. Nagtira siya ng something. Pero at the same time, doon sa mga pinili niya, ibinigay niya lahat. If you can see the plan of God, you will fully appreciate how great God is. The written word has no power at all. It takes the Holy Ghost to quicken it. That's right. Yung kapangyarihan ng salita ay wala sa nasusulat lamang na titik. In fact, nakapapatay pa nga yan, sabi ng Bible. Hindi nilagay ng Diyos ang buong kapangyarihan ng salita sa written only because Satan will have full access to that and he will prevent things from happening. We are not the ones only who have access to this written word. Men have spent their lives studying it. May mga eksperto na nga rito na kayang maglabas ng sitas anytime. Versikulo, kapitulo 3 ng ganitong aklat, nasusulat ganito basa. Men have become expert of this. But all they have is the written word. That is why, mga kapatid, Satan hates the white ministry. Kasi yung alam ng mga white, hindi niya alam. Nabapasil siya, ang tali-talino ko, ba't hindi ko naintindihan itong mga to? Meron silang alam na hindi ko alam. Maring ganun siguro, kaya galit na galit si Satan sa sa iglesia natin ngayon. Because meron tayong tulad yan, galak na galak kayo, papapalakpak kayo at nagpe-praise the Lord kayo, si Satan maring nandiyan na sa tabi-tabi at hindi niya naunawaan, ano pa yung pinagsagawa nitong mga to? Bakit sila masaya? Hindi siya,
na napapuzzle siya kasi masaya tayo at galit na galit siya sa atin kasi wala siyang magawa para i-prevent yung rapture. Wala siyang magagawa dahil yung programa ng Diyos is not something that He can easily block. He can easily hinder. Hindi simple yung naging counter ng Diyos para sa Kanya. Yung pang-counterattack ng Diyos sa Kanya, counter-attack, hindi na ganun kasimple mga kapatid. So kung nakikita ninyo yung buong programa ng Diyos, magalak kayo. Hallelujah. Because Satan won't stand a chance against you. Praise God. Amen. Glory. Hallelujah. These two goes together. Written? Or written? Kasi di ka naman pwedeng magkasabi na, Brad, may revelation ako. Yes! Pero pag napanggan mo naman, taliwas sa Biblia. You cannot have a revelation that contradicts to what is written. Okay? Hindi po pwede na sasabihin mo, pagmamalaki mo na may kapahayagan ka, pero pag chinek mo naman sa word, hindi matibay ang pundasyon. Mga kapatid, one revelation is enough to change your whole life. Bakit ba kayo nandito? Because it was revealed to you na makasalanan kayo, na kailangan nyo magpabautismo sa pangalan ng Jesucristo. That revelation is enough para baguhin yung buhay nyo. After nun, sa kanila sumunod lahat ng revelation. So one revelation is enough. Kung totoo yan na galing sa Diyos, that's enough to change your life. But if you have 1 million quotes, verses, na wala namang kadating-dating sa buhay nyo, walang impact yan sa buhay nyo. Hindi niyan kayang baguhin yung mga buhay natin. That's right. And maybe you feel powerful. Meron kaya kong mag-quote ng kahit anong quotation ng propeta. Anong pag-uusapan natin? Certain seed ba? Ito, ang sabi ng propeta sa ganitong message. Maaaring kaya mong gawin yun. But still it has no impact in your life. Intellectual pa rin ang lahat. Let's go to Matthew 7. Matthew 7 verse 24. Ito isang parabola ng Panginoon. Sabi niya, therefore, have you seen it, brothers and sisters? Therefore, whosoever heareth these sayings of mine and doeth them. So narinig, ginawa. I will liken him unto a wise man which built his house upon a rock. Ano yung rock? And the rain descended, and the floods came, and the winds blew, and beat upon that house. And it fell not, for it was founded upon a rock. And everyone that heareth these sayings of mine, and doeth them not, shall be likened into a foolish man, which built his house upon the sand. And the rain descended, and the floods came, and the winds blew, and beat upon that house, and it fell. And great was the fall of it. Nakita niyo ba yung pagkakalin tulad ng dalawa? Parehas silang nakarinig ng sayings of mine. Sabi niya, he that heareth the sayings of mine. So yung dalawang tao na to, parehas nakarinig. Pero bakit magkaiba sila ng ginawa? Yung isa nagtayo sa pundasyon na matibay, sa bato. Yung isa sa buhanginan lang. Ngayon mga kapatid, siguro nung hindi pa bumabagyo, nung tayo na yung parehas na bahay, hindi pa bumabagyo, wala pang unos, maaaring mas maganda pa yung kabilang bahay. Kasi ang pundasyon kasi mga kapatid, hindi naman nakikita eh. Wala namang pumasok sa isang bahay na humanga doon sa pundasyon. Wow, ang ganda ng pundasyon mo, Brad. Ang pundasyon nakatago yan. Kung hahanga ako sa isang bahay, wow, ang ganda ng mga appliances mo. Ang ganda ng upholstery mo. Ang ganda ng architectural na mga ginawa mo sa bahay na ito. Pero walang ahanga sa wow, ang tibay ng bahay mo, Brad. Yung tibay, masusubok mo yan kapag may dumating na bagyo, lindol. Doon mo makikita na yung pundasyon nito, tama. Yung pundasyon nito, ito yung gusto sabihin ng Panginoon. Maraming nakarinig sa Kanya, pero iba-iba ng ginawa. So makikita mo ngayon, yung kaunawaan, kung paanong kumilos ang isang tao. Ngayon, pwede sabihin niya, may revelation ako, subukin mo ngayon, by God's word. Ito pa rin ang pang-subok natin. Kapag tumayo yan, then praise God, it's builded upon the rock. Pag hindi tumayo, bumagsak parang isang bahay na nakatayo sa buhanginan. You are preparing a house like a fool, sabi ng Biblia. Kung titingnan mo, pares lang na itsura yan. Sabi ko nga, baka nga mas magandahan ka pa doon sa isang bahay.
The churches like right now are like that. Yes. Okay, pumasok ka, ang ganda ng church mo at napaka ganda ng architectural design at yung pastor biyasa, aral, yung mga choirs talagang trumain ng gusto ng vocalization at yung mga banda talagang magagaling tumugtog. Pero all of these are outward. Kapag pinakinggan mo na ngayon yung word, doon mo na masusubok. Nakatayo sa buhanginan ang iglesyang yon. That's right, man. Para masubok mo ngayon, i-test mo ngayon. Test all the spirit, sabi nga ng Biblia. A church may look good outwardly, but if its foundation is not right, it's not from God. Right. Amen. Balikan natin yung isang tagpo na madalas natin ako share sa Acts 9. Yung similar situation. Isang boses, Acts 9, 5. Alam niyo ito mga kapatid. Acts 9, 5 to 7. And he said, referring to Paul, Saul, who art thou, Lord? And the Lord said, I am Jesus, whom thou persecutest. It is hard for thee to kick against the pricks. And he, trembling and astonished, said, Lord, what wilt thou have me to do? And the Lord said unto him, Arise, and go into the city, and it shall be told thee what thou must do. And the men which journeyed with him stood speechless, hearing a voice, but seeing no man. Isang boses, dalawang reaksyon. Yung isa tumugon, Lord, anong gusto mong ipagawa sa akin? Yung iba, hearing a voice, but seeing no man, uncertain sound, uncertain trumpet. Kaya naman ang reaksyon nila, speechless. Kaya nga makatid, pag may nag-preach dito, huwag kayong maging speechless. Pag may nag-preach dito at nagagalak kayo, pakita ninyo. Kung gusto nyo nga tumalon sa tuwa, kung gusto nyo magsasayaw na kagaya ni Haring David, gawin ninyo. Wala po hindi kayo huhulihin ng mga deacons pag ginawa nyo yun. Una, just I can assure you that, hindi kayo huhulihin ng deacons kapag nagtatalong kayo sa tuwa, sa kagalakan ng salita ng Diyos. Huwag kayong maging speechless kasi isipin ko para kayong yung mga sundalo na to na hearing a voice but seeing no man. Na hindi nila naintindihan kung ano yung pinipis kaya hindi makapagsalita. Huwag kayong maging speechless mga kapatid. Kung nagagala kayo, pakita ninyo sa Diyos Panginoon. Pag pumapalakpak kayo, hindi naman sa nandito sa pulpit yung palakpak niya eh. That's right. That's right. Ibinabalik lang namin sa Diyos yung kasaganaan ng biyaya niya. Kaya kung masaya kayo, pakita niyo, huwag niyo itatago. Gusto ng Diyos yung alam ng Diyos na pinapakita niya na nagagalak kayo sa mga pagpapala niya. Yung mga may revelation, hindi nagiging speechless yan. O sige, mag-speechless kayo. Isipin ko, wala kayong revelation. Pag ganun. Brothers and sisters. Okay. Now, ito. Yung mga nakakapit lang sa written word has a tendency to become a legalist. And I don't want to be a legalist Christian. That's right, man. Kung papakasalan ko ang Panginoon, kung pinakasalan ko ang Panginoong Kristo, ayoko ng isang relasyon na kaya lang ako sumusunod kasi nasusulat. Ayoko ng isang marriage na kaya lang sumusunod yung asawa ko, sister wife ko, dahil natatakot siya sa akin. Na baka saktan ko siya. Nasusunod lang siya sa lahat ng sinasabi ko word for word. Na hindi niya makuha kung anong ibig ko sabihin. If I want a marriage that is built upon something that is stable. Something as stable as faith. Faith is a revelation. At kung magpapakasal tayo, not because of legalism. See, yun yung epekto ng written word. It can make you a legalist. Saan sa Biblia ang sinasabi mo na yan, Brad? It has the tendency to make you a legalist. Hebrews 4. Hebrews 4, 1 to 2. Pwede bang pakibasa, Brother Mon? Let us therefore fear, lest a promise being left us of entering into his rest, any of you should seem to come short of it. 2. For unto us was the gospel preached as well as unto them. But the word preached did not profit them, not being mixed with faith
Praise God. Lahat tayo nakarinig ng gospel. But not everyone was profited by what we heard. Right. Amen. Kasi hindi nasangkapan ng pananampalataya yung narinig ng iba. Sapagkat tunay na tayo'y pinangaralan ng mabubuting balita, galaran naman nila. Ngunit hindi nila kinabangan ang salitang napakinggan dahil walang kalakip na pananampalataya ang nangarinig. The letter alone is dead. Amen. Kapag nag-share ka na ganito, kahit gaano mo kaganda ilatag yan, kung hindi talaga nakatalagang pakinabangan ng tao, kahit sabi mong inilatag mo na for the best of your na makakayanan mo, hindi niya maintindihan yan, brothers and sisters, because it's not for him, it's not for her. Walang dating ang salita dahil walang kapakinabangan ito sa kanila. Only the written word they can access. Walang kapangyarihan sa kanila. Ngayon yung mga kapatid nung si Gabriel ay lumapit kay Mary upang upang ganapin yung fulfillment nung sinabi sa Book of Isaiah. And yung ginawa ni Gabriel was actually a fulfillment of that prophecy in Isaiah. What can you see? Hindi sinabi ba ni Gabriel kay Mary ni Mary? Sabi ni Isaiah 7:14 na unto us a son is given, na behold a virgin shall conceive. Ito yun. Yung gagawin ko ngayon, ito na yun. A virgin shall conceive. Ito yung kaganapan nung Isaiah 7:14. So tanggapin mo. Ganun ba yung pagkakalatag ni Gabriel? Word for word, ikinote niya yung sinabi ni Isaiah. Unto us a son is given, a child is born, and upon his shoulder will be the government. Bakit hindi na kinote na kay Mary yun? Bakit kaya hindi kinote ni Gabriel kay Mary? Tingnan nyo. Kailangan pa nga bang i-quote? Nauunawaan ni Mary yung mga nagaganap. Kasi yan ang isang marka ng isang elect. You can see the fulfillment of the prophecy if it's happening right in front of you. Yes. Yan ang isang pinili ng Diyos. Hindi mo kailangan ng isang quotation na, Gabriel, saan nasusulat yung sinasabi mo yan? Hanapin ko pa sa Bible eh. Amen. That's revelation. Amen. That's revelation. Okay, there is something written about that. Okay, may mababasa ka sa Isaiah na ganun nga ang mangyari. Pero Mary at that point in time did not refer to what is written. Buhay na buhay sa puso niya yung kapahayagan ng Biblia. Yan ang kailangan natin. Magdadala siya, magsisilang siya, magdadala siya ng word. Ganun din sa atin. Kung gusto niyo magdala kayo ng word, kailangan maging buhay na buhay sa puso ninyo yung kapahayagan ng Diyos. Amen. Hindi sinabi ni Mary na, be it unto me according to your verse. To your quote. Be it unto me according to what is written in the word. Alam niyo yung full program of God. Be it unto me according to your word. Amen. The whole word. The whole word, the whole program of God. She has the right revelation. At bilang mga elect na Christian ng Panginoon sa panahon na ito, you should also understand, you should also see the fulfillment of a past prophecy when it happens to you. Yun ang marka ng isang elect. Kabaligtaran na kabaligtaran nung nangyari sa mga Sadducees. Sinabi na ng Panginoon, what's that? This day, the scripture is fulfilled in your very own eyes. Sinasabi niya na quote, binasa na nga verse by verse, quote per quote, na this day, this scripture is fulfilled into your own eyes. Hindi pa rin naintindihan. Taliwas sa taliwas kay Mary na si Mary, walang binanggit kahit isang verse. Iniharap sa kanya yung salita na magsisilang ka ng isang Mesaya. Tanggap niya ng buong buo. Samantalang yung mga hindi pinili, kahit verse by verse mo pang ilatag yan, eh, sabi ng Panginoon sa Kristo na ang mga bihag ay makalalaya. Diba? Binasa niya ng verse by verse sa Book of Isaiah. At sinabi pa niya, this day, this scripture is fulfilled in your very own eyes. Kung tutusin, ini-spoon feeding na sila ng Panginoon. Andun na, binibigay na ng Panginoon yung right understanding, pero kagaya nga na sinabi ng Hebrews 4, hindi nahaluan ng tamang pananampalataya yung narinig nila. Hallelujah. Obviously, maraming nakabasa ng Isaiah 7:14 na yun. Maraming virgins ang umaasa for 712 years. Maraming virgins ang umaasa na siguro ako yun. Siguro, pardon me for this. Siguro, sa bawat dalaga na hindi dinadatnan, na delay lang ng konti yung kanyang duwa ng buwan ng daloy, iisipin niya,
siguro nagaganap na sa akin yung propesya na virgin shall conceive. You see? Maaring expect ng sanlibutan na ito na magaganap din sa kanila yung propesya. Pero kung hindi nakatalaga sa iyo yan, amasa ka pa. Now, Mary, siguro, after nung pangyayari na yun, after nung binisita sa ni Gabriel, marang binalikan niya yung aklat ng Isaiah para basahin uli. And now, fulfilled na sa kanya, confirmed na sa kanya, binabasa niya, behold, a virgin shall conceive. He's not anymore seeing the word virgin. Yung pangalan niya, nakikita niya na dun sa verse na yun. Behold, Mary shall conceive. Hindi mo na kailangan mabasa na si Mary mismo yung nakasulat. Alam niya sa yung fulfillment mo. Alam niya sa sarili niya na there is no other God that can satisfy this fulfillment of the prophecy. Walang ibang babae. May mayamang babae, siguro maraming mababait pa sa kanyang babae, maraming mas matatalinong babae, pero walang kahit isang babae pa na pwede sumatisfy doon sa Isaiah na yun. That the time you will know that something is real to you. Hallelujah. Now, kanina bilanggit ng ating exhorter, yung battle between Satan and Jesus Christ sa mountain. Satan is quoting the word. And Jesus Christ also quoted the written word. I have no doubt that Jesus is the master also of the written word. Naniniwala ako na alam din ni Jesus Christ lahat ng written word. So, ang lakas ng loob ni Satan para banggayin itong master of the written word also. Kasi bahagi naman ng word yung written word eh. So, somehow, si Satan, alam niya, pero yung kay Jesus Christ, hindi lang basta alam niya, hindi lang basta nabasa niya, kundi buhay na buhay sa kanya because He is the Word. Amen. Satan has no access to the revelation, pero ang tingin niya, kayang-kaya niya itong kaharap niya. Okay? Mga patid yun na nangyari sa libutan. Wala na nga silang access sa revelation, pero tingin niya, kayang-kaya nila ang salita ng Diyos. Jesus used the written word Himself. Pero, written word nga lang bang ginamit niya? How did He know which verse to quote at that specific time? Bakit hindi niya kinote yung Genesis 1:1, in the beginning, God created the heaven and the earth was void and without form? Bakit hindi yun? O bakit hindi yung Isaiah 7:14 na, behold, the Mary virgin shall conceive? Nakuha niyo yung point ko? Bakit alam ni Jesus Christ what to quote at that specific point in time? Sabi nga na Biblia, in season and out of season? Because He is the Word. Alam niya ang kapahayagan ng mga salita. He knows what exact verse ang kailangan may panlaban dun sa nagko-quotationer na yun. So Satan is a great quotationer. So kung paunang tingin mo, parang isipin mo na written word versus written word yung nangyayari. Nasusulat. Gawin mong tinapay ang mga batong ito. Sabi ni Jesus Christ, nasusulat. Hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na lumalabas sa bibig ng Panginoon, ng Diyos. So Jesus Christ knows the exact revelation for that moment. Because He is the Word. So actually, the battle in Matthew chapter 4 is written versus revealed Word. Nakakalungkot, hindi dapat nagbabangga yung dalawang yan eh. Yung written tsaka unrevealed, hindi mo dapat pinagbabanggayan. Pero pwedeng gamitin niya na panglaban sa revelation, yung written. Pwedeng gamitin yan. Kagaya ng ginawa ni Satanas na pwede mong ipanlaban yung written para mapatumba mo yung unwritten. And this is the battle now in this world. You can see religions clinging to the written just to prove that the unwritten is not true. This is Christianity. Yung nangyari sa Matthew 4 is a short glimpse of Christianity sa panahon natin ngayon. Di pero totoo niyan, hindi mo naman talaga dapat paglabanan yung dalawa. Because they're in complete harmony kung naunawaan mo. It is very close. It is very close. The written and the unwritten, para pagbanggayin mo, sabi nga ng Biblia, di ba? Matthew 24:24,
They will deceive the very elect if it were possible. Bakit? Sabi ng propeta, because these two are very close. We are expecting something na napakalayo sa Christianity. Yung kalaban ng Christianity is within Christianity itself. We can hear it. In fact, here in the end time ministry, makakarinig tayo na, Brother Branham said, sa ganitong 1962 message na ganitong message, binanggit sa Indiana, kompleto. Oras ay 9 o'clock in the morning. Talagang detalyado. We can hear them say like that. Pero kung wala namang buhay, all their efforts are in vain. Now, in the end time ministry, it is a battle between revelation and quotation. All the people has access is written message of the hour. Kaya nangyari, nung hindi na may handle ni Satan, yung kaharap niya, he left Jesus. Mga kapatid, kung sa panahon ngayon, nararamdaman nyo na parang ang lapit-lapit pa rin sa inyo, baka naman maling word ang ginagamit mo. Si Satan, kaya napalayo ni Jesus Christ, si Satan, it's because of revelation. Brad, gumagamit naman ako ng word, bakit hindi lumalayo sa akin Satanas? Baka naman maling word ang gamit mo. Baka naman written word lang gamit mo, kaya kakampi mo si Satan. Magkakasundo kayo kasi parehas lang yung gusto nyo mangyari. Ngayon mga kapatid, just to emphasize na hindi mo kailangan na nakasulat. I challenge you to search pornography sa mga message ng propeta. Wala kayong mababasang one single word about pornography. Pero does that mean na pwede ang pornography? A real believer doesn't need any quotation to believe that that is wrong. Yan ang tunay naman ng hindi mo kailangan ng word for word sasabihin na bawal ito, bawal ito, bawal yan. If you are filled with the Holy Spirit, you know that that is wrong. You don't need a quotation to say na bawal mag-post ng mga malisyoso sa Facebook na mga post. You don't need a quotation to prove that that is wrong. A person with the Holy Spirit will know instantly that what I'm about to do is wrong. Yes, that's right. The real believer doesn't let any quote to tell them that something should not, hindi makakristyano. Magbasa kayo ng Biblia, wala kayong mababasa na bawal ang sigarilyo. So does that mean, pwede tayo manigarilyo? The Holy Ghost presence in you will say to you that something is not right. The revelation of Christ in you will know that hindi ito nakalulugod sa Panginoon. If you are legalistic, alam nyo, yung mga nagiging legalista, may tendency pa yun na kahit na nakasulat na, dahil nag-uumapaw na yung pride, kahit makasulat na, minsan ayaw pa rin sundin. Dahil may tendency ka kasi ang salita na gawin kang ganon. Ito mga kapatid, the usage of the written word can make us puff up. But the usage of the revealed word, it will bring no pride to you. Kaya no wonder, pag tumingin kayo sa libutan, yung mga magagaling sa written, sila yung mahilig makipagdebate. Sila yung mahilig magmalaki na in church namin ay tama. That's right. Na kami ay biblical, hindi kami lumalabas sa scriptures, brothers and sisters. Kung mo sila marinig. That's true. Kami ay nakatayo sa matibay na pundasyon ng salita ng Diyos. Pero kung nakasalig ang pundasyon mo sa revelation, walang dala-dalang pride sa iyo yan dahil alam mo, hindi galing sa iyo yan. Damo na pinagpapahayagan ka ng Diyos, damo mo na-realize na wala kang alam, na mangmang ka sa harapan ng Diyos. Damo mo na-realize, pag-inangan mo siya. Yan ang tunay na kapahayagan. Kapag na-realize mo na, Lord, kailangan kita, ipaunawa mo sa akin ito. Yan ang tunay na kapahayagan. It brings no pride sa mga believers kapag naka-assist sa kabuuan ng salita ng Diyos. But if you're believing in the written word only, makikipag-aaway ka, makikipaghamong ka ng debate kahit kanino makaharap mo. May isip mo na, biblikal itong paniniwala ko. Walang makatatayo against sa paniniwala ko. Ganun ang isipin mo. Magkakaroon ka ng tendency maging palalo. At magmarunong sa salita ng Diyos. Magiging agresibo ka. Kaya naman dahil pag tumingin sa labas, yung mga religious na ganon, sila yung mahilig makipagtalo, makipagdebate, napaka-agresibo.
masyado kasing nadala sila dun sa pagkakaunawa na yon, na nagdala-dala nun yung pride sa kanilang mga puso. Ito ay produkto ng written word kapag doon ka lang sumalig. Kapag naging well-versed ka sa pagkukot, malakas ang hatak nito na maging mapagmataas ka. Alam nyo bakit? Because it has no power. It has no life. The life of the Holy Ghost is not in there. Luke 5. May ibang pakibasa. Brother Alvin, Luke 5. Luke 5, 4 to 5. 4 to 5. Luke 5, 4 to 5. Now, when he had left speaking, he said unto Simon, launch out into the deep and let down your nets for a draught. 5. And Simon answering said unto him, Master, we have toiled all the night and have taken nothing. Nevertheless, at thy word, I will let down the net. Sabi ni Simon, nevertheless at thy word. Which word? Buong gabi na nga naman silang nanghuli, wala silang mahuli. Kung pairalin lang ni Simon yung kanyang galing, yung kanyang experience sa pangingisda. Panginoon, alam ko na to ganitong ganito. Pagka maliwanag ang buwan, wala ka talagang mahuhuli. Wala kang mahuli kasi kalat yung mga isda. Kahit anong gawin mong latag ng lambat, wala kayong mahuhuli. Pero yung nakita niyo yung attitude ni Simon, nevertheless at your word. Dahil sinabi mo, dahil inihayag mo sa akin, gagawin ko. You see, intellect is against the wisdom of God. Siguro nga, kung nagsaliksik si Simon, nasusulat kayo sinabi sa akin ito. Wala na kasing kakainin yung pamilya ko ngayon eh. Siguro maaaring kahit paano mayroong general idea na makuha sa Biblia na God is the great Jehovah Jireh. Pwede mong i-connecta yun doon. He's the great Jehovah Jireh. He will provide. Pwede mong i-connecta yun doon. Pero somehow, yung impact nun hindi kasing lalim kung yung salita ng Diyos ay talagang nasa puso at inihayag sa'yo. This is what I was saying. One revelation is more than 10,000 quotations. This is nothing compared to when God directly revealed it to you. Nevertheless, at your word, Jesus Christ, kaya niya inulog ng lambat, regardless kung ano yung sinasabi nito, ng talino na ito, regardless, ihuhulog pa rin niya kasi he knows that God's word is true. Amen. I don't care if the doctor says you have cancer and you will live only for 1 month from now. I don't care about that. If God revealed to you that I am healed, I will be healed. Amen. Yan ang revelation, yan ang faith. You don't need to read something word for word para masabi na tunay yan. Yung kaninong pasasabi na we are not saying that the written word is not important. Hindi ko sinasabi yun ha. Because unang-una, paano mo i-check ang revelation kung tama kung wala ka namang alam sa written word? Amen. Right. Ang sabi ng Panginoon Kristo, isusugo ko sa inyo ang mga aliw sa makatwid bagang Espiritu Santo na siyang magtuturo at magpapaalaala ng mga bagay na sinabi ko. Ano ngayon yung ipapaalala sa iyo kung wala ka namang nabasa? So, mahalaga rin naman ng written word. Pero what I'm saying is, hindi enough yan. Believing the written does not necessarily bring you a revelation. Yung revelation must not contradict what is written. But you can know the written and still do not have understanding. Pwede yun. You can have the written, pero wala kang kaunawaan. Pero hindi ka rin naman pwede magkakaroon ng kaunawaan kung wala kang alam sa written. So, this should go hand in hand. Hindi mo dapat pag-iwalayin yan, pagbaklasin yan. Amen. Sabi ng Panginoon, the words that I speak unto you, these are spirit and life. Kung written word lang, walang life yan. Walang espiritu yan. So God, Jesus Christ was referring to the total word of God. Yung revealed plus written. We may all be intellectuals who can quote anything and everything under the sun. Na nabasa natin, kaya mong i-quote, no problem. But if it's dead, it's powerless. That's right. Letter kills, but the spirit gives life. Mga kapatid, may kaibahan kasi. Yung, there's a difference between something that you learned
dahil may nagpaliwanag sa'yo. I can give an example. Nung ako wala pa rito, nakikinig ako ng mga programa sa TV ng mga religions. And kahit pa paano, naintindihan ko sinasabi niya kasi magaling siya magpaliwanag eh. Naintindihan ko sinasabi niya kasi napakahusay, napakagaling niya mag-discuss. Kung pag sinabi niya, nandito yan sa ganitong book, ito ang sinabi, at ako naman, ano. Pero naunawaan mo yun kasi magaling siya magpaliwanag. Pag may dumating na mas magaling magpaliwanag doon, napakadaling hatakin ka ng tao na yun. Kailangan, pag may isang tao na mas magaling magpaliwanag doon sa unang tao na nagpaliwanag sa'yo, hahatakin ka lang nun. Bakit? Mababaw ang pundasyon. Tinuka lang agad ng ibon. Pero kung nasa mabuting lupa, tutubo yan, hindi madaling tukain yan. Pag malalim ang pinagkaugatan yan. Ngayon, kung ang isang revelation tunay na sa'yo, inahayag sa'yo ng Diyos yan, I don't care kung gaano ka-smart yung pupunta sa akin, He cannot steal my faith away from me. Kahit gaano pa siya kagaling magpaliwanag, kahit nag-aral pa siya na sa Bible school, kung tunay ang pananampalataya, wala makakaagaw sa inyo yan. Adil ang kalaban nung nakapag-aral yun, Diyos mismo. Yung Diyos ang naghayag sa'yo. Ito siya dumarating, may paliwanag na kakaiba. Hindi ka niya kayang hatakin. Malalim ang pagkakabaon sa'yo, buhay na buhay sa'yo. Kung tunay na hayag sa iyan, mga kapatid, may buhay, may dating sa buhay mo yan, mga kapatid. A revelation will never leave what is written. Pero, a revelation is not confined to what is written. Nagagala ako, sabi ko kahapon, yung kinote ni Brother Mon was the only quote na hinihintay ko na lang na dumating kompleto na ang message na ito. So, I want to quote that yung sinabi ni Brother Mon kahapon. Sabi niya, sa fourth seal, and when God tells you anything and says, you go to do this, I'll be right with it, for this is my word. And He shows it in the Bible, God stands behind that. So kapag sinabi pala sa'yo ng Diyos na ganito, ganyan gawin mo, at nasa Bible yun, He can stand behind that. Kasi nasa word, written word eh. Pero ito ngayon, and if it's not written in the Bible, God stands behind it anyhow, if it's God's word. So maliwanag, na ang God's word na tinutukoy ng propeta is not confined to what is written. Pwedeng may sasabihin ng Diyos na hindi mo nabasa word for word, pero still it's part of God's whole program. And you know that is from God. Kaya yun ang silbi ng mga propeta, mga kapatid. Kaya nangunguusap ang Diyos sa mga propeta because God knows that hindi niya na naipusulat lahat sa written word. Naalala niyo mga kapatid, sa panahon ni Daniel, naalala niyo ba yung instance, yung circumstansya, yung sitwasyon kung bakit inihayag kay Daniel yung 70 weeks of Daniel? Nananalangin ang apostol, ang propetang Daniel sa Diyos. Sabi niya, nagugulumihanan siya kasi nabasa niya kasi yung Book of Jeremiah. Sa Book of Jeremiah, nakaprophesy na doon kung ilang taon mapapasa ilalim sa Babylon yung buong Israel. So nabasa niya na 70 years. So, nakikita niya na siguro nakikwenta-kwenta niya na magsi 70 years na. So, iniling niya ngayon sa Panginoon na paunawa sa kanya kung ano ang kasasapitan ng bayan ng Israel. So, ngayon dumating si Angel Gabriel para ihayag sa kanya yon na 70 weeks are determined upon your people. So, merong propesiya kung ano mangyari pagkatapos nung nangyari kay Jeremiah, nung prophecy ni Jeremiah. Tingnan niyo nga ba ito yung inihayag ng Diyos kay Daniel, ay karugtong nung inihayag ng Diyos kay Jeremiah. Pero yung inihayag ng Diyos kay Daniel ay hindi pa nasusulat that time. So does that mean yung revelation kay Daniel ay hindi tama? Kasi hindi nakasulat, ang sinabi ni Jeremiah hanggang dun lang. Dahil ba sinabi kay Jeremiah, dahil ba sinulat ni Jeremiah na hanggang dun lang, hanggang dun nga lang talaga? So nakikita ninyo na ang Diyos gumagamit ng ngayon, madali na sa atin sabihin na, biblical lang 70 weeks of Daniel kasi nakasulat na. Pero that time, hindi pa nakasulat yun. Paano ngayon malalaban ni Daniel na tama yun? Hanapin niya sa written word, wala nga nakasulat. So you will know that if that is coming from God, it will run in continuity with the word of God. Tayo mga believers, we are not designed by God to receive first-hand revelation. That's why we need prophets. Amen. Hindi tayo pwedeng
magmataas na kayang ipaunawa din sa atin ng Diyos, yung pinaunawa sa propeta. Ang mangyayari lang, ipapaunawa ng Diyos sa propeta, yung propeta mangangaral, and to the help of the Holy Ghost, mauunawaan mo din yung kaisipan na nasa propeta. Yun ang programa ng Diyos. A revelation will not leave what is written, but the revelation is not confined lamang. Hindi niya kukontradict yung written, pero ang revelation will run in continuity with what is written. That's the prophet's responsibility. Yung tanggapin yung first hand na revelation mula sa Diyos. God brings vision sa mga propeta na ginagamit niya. Maaaring hindi mo yan mabasa, but you will know that it's from God because it runs in continuity with what is written. Example, 30-minute silence in heaven. Ang sinabi ng Biblia sa Revelation 8, chapter 8, verse 1, tumahimik lang yung langit ng 30 minutes. Kung ano yung paliwanag doon, walang nakasulat. Yung paliwanag ng propeta, hindi mo makikita sa Biblia. Does that mean mali yung propeta? How will we know if it's from God? If it runs in continuity. God will never contradict Himself. Kung sinabi niyang ganyan, huwag mong expect na babaguhin niya yan. Okay? God does not change His mind about His word. Yun ang ibig niya sabihin doon sa message na yun. Ibang usapan kasi yung pagkasabi mo, God, may revelation ako. Pero pag chinik mo naman, ang layo sa kasulatan, and you know, it's not from God. Pero kapag chinik mo yan at nakita mo na, nakalinya, then you know, that is from God. If the written word is enough already, then God could not have sent His prophet. Sana umasa na lang ang Diyos sa five-fold ministry. Sana bawat church, five-fold ministry na lang. Kanya-kanya na lang ng ganito, meeting, magkakaroon tayo ng gawa na ganito. Then wala na sanang propeta. Pero God knows that what is written is not enough to bring us to rapture. That is why He made use of a prophet. Sa panahon natin, kailangan makwiken yung mga salita na narito. Isang example ng unwritten pa mga kapatid ay yung seven thunders. Maliwanag yun na write them not. Written ba yun o unwritten? Write them not. But in the days of the voice of the seventh angel, when he shall begin to sound the mystery of God. Ano yun, yung mga natatago will be revealed in this very last age. Kasi alam mo kapatid, hindi rin naman kasi tamang sabihin na naniniwala ka sa revelation pero wala ka namang paniniwala sa written. Kailangan talaga magkasundo yung dalawang yon. Kasi mahirap din naman mahulog tayo sa parehong bitag na kinahulugan ng mga Katoliko, for example. Dahil sumobra naman yung kanilang pagtaliwas sa written, talagang hindi naniniwala sa written. Purgatorio, infant baptism, pagbabayad sa kasal, and you can name all doctrines. Hindi naman nila pwede sabihin kasi naniniwala kami sa revelation. Kaya lang, kailangan ituloy mo sa nasusulat. Ang revelasyon ay kailangan tumugma parati sa nasusulat. Broken cisterns message. Ito yung ikukwot kasi makinig na lang po kayo mabuti mga kapatid ko. But when you're ready to die to yourself, then you're born again. A new creature in Christ Jesus. Then things open up and life becomes a new sight to you. Because you have accepted the person of Jesus Christ and not some theory or some creed or even to the written word. It's got to be quickened by the Holy Spirit, no matter how much theology you've got, it's laying there, dead. I could have a handful of wheat until it gets into the process to where it can be quickened, and the wheat will never live. And you can have a doctor's degree, whatever you wish to, but until the Holy Spirit comes upon that and quickens it to you as a personal experience with God, then the wheat does no good. Your learning is in vain. Sabi niya, it's got to be quickened by the Holy Spirit, no matter how much theology you've got, it's laying there dead. Mga kapatid, parang ganito. Mayroon kang binhi ng mais. Kung hawak mo yan, andyan lang yung patay. Huwag kang umasang tutubo sa kamay mo yan. Pero kapag yung binitawan mo at tinanim mo, tumubo, then you will see the manifestation of that life in that seed. Ganun din ang salita ng Diyos. Kapag hawak-hawak nila ng mga religious, yung salita sa mga kamay nila, that's dead.
Right. Pag nasa kamay nila, it's dead. Pero pag pinabaya mo sa Holy Spirit yan, it will be quickened. At kung may binika sa puso mo, maunawaan mo yan. God is the only one who can put life in the written word. Yes. Part of itong written word na to, matagal na itong na-compile, nandito na to for several hundreds of years. But yung ibang part nito, hindi po unawa lang sa panahon natin. Revelation, mga kapatid, revelation. No preacher can give you a revelation. That's right. No matter how gifted he is, no matter how intelligent, how smart he is, no one can give you a revelation. That's true. No preacher can do that. No preacher can give you a proper understanding. Only God can give you a revelation. Amen. Siguro nga, kung magaling magsalita sa tao, maaaring maakit ka kahit papaano. Ganun nangyari sa mga ano, di ba? Churches, sa galing sa panalita, naakit. Pero kung hindi galing sa Diyos yan, madaling agawin sa iyo yung pananampalatang yan. Kasi walang buhay, walang pundasyon. A gifted preacher has no ability to give you revelation. Meron pa akong isang quote, sabi ng propeta, "But now, in the day, we can't expect the gospel of Christ to be popular. Now," sabi niya, "the gospel, this is not the gospel. This is a part of the gospel." Paul said the word, the gospel, came not in word only, but through power and manifestation of the Holy Ghost. Is that right? The gospel is not the word only. The word is just a dead letter. It's got to take the letter quickened and made alive and brought to pass what the letter says it will do. That's the gospel. That's right. Sabi ng propeta. This is not the gospel. Kung medyo kukunin mo literally yun, isipin mo na hindi yung Biblia, hindi pala gospel. Ano na lang yung gospel kung hindi ito? But maliwanag sinabi ng propeta. Ito, ulitin ko. The word is just a dead letter. It's got to take the letter quickened. Kailangan tumanggap ito ng quickening power mula sa Holy Spirit para maging buhay sa iyan. That's the gospel. Ang gospel is not only, sabi nga ni Paul, it comes not in word only, but through power and manifestation. Kung namamalas mo na namamanifest yan, yan ang revelation. That's right. So, maliwanag na sa inyo na dalawang parts ng word. One is written, which is dead. And one is revelation, which gives quickening power to that dead letter. That's right. The demonstration of the word is the full gospel. Kapag kaya mong ipamalas yung salita na yan, yan ang full gospel. Kapag kinukot ko lang, pero wala namang nakikitang buhay sa akin, hindi naman namamalas, pagdating ko sa sanlibutan, ako'y parang isang makasanlibutan pa rin, then you are just clinging on to the dead letter. Mga kapatid, the rapture is about the revealed word. Paulit-ulit sinabi ko na po sa kinote ko na faith is a revelation. But to the church, the bride, the rapture is a revelation to her. Kaya ang title nito, the rapture revelation to the church. It's a revelation. My Bible will not make it to the rapture. May computer ko sa bahay, mga kapatid, naglalaman yun ng maraming tinatype ko ng mga messages. Hindi makakasama sa rapture yun. Yung mga nakaprint na yan, huwag yung asang mga sama nyo yun sa rapture. What I'm saying is, the written word alone cannot bring you to rapture. In the first place, hindi ako nag-asawa ng isang aklat. Hindi isang aklat ang pinakasalan ko. Ang pinakasalan ko yung buhay na salita. Amen. Na yung kasalan ko sa written word, hindi sa isang aklat. Yung kabuuan ng, alam natin si Jesus Christ, He's the full revelation of God. Sa isang mensahe pa, mga kapatid, kinumpara ni Brother Branham ang word sa isang Cadillac na kotse. Yung Cadillac na kotse doon, napakaganda, ganda ng mukhang matibay. At pag pumasok ka sa loob, nakita mo yung steering wheel ay talagang nickel-plated with diamonds. At yung mga upuan daw, made up of doe skin, yung balat daw ng usa, at napakalambot pag inupuan, talagang gugustuhin mo manatili sa loob. At yung daw gulong is puncture-free. Hindi daw siya nabubutas at talagang yung makina daw talagang mukhang napakatibay. Pero the problem is, nung in-start nila, ayaw umandar, walang spark, walang ignition. Sabi nung isa, marami naman daw gasolina. Pero hindi yung gasolina magpapatakbo in the first place muna. There has to be a spark
There has to be a fire. There has to be an ignition. There has to be a light para tumakbo yung kotse. Kasi yung mga church ngayon, parang yung Cadillac na yun. Maganda sa itsura, pero walang power. Right. Amen. Sana mga kapatid, itong iglesia na to, huwag maitulad sa isang Cadillac na ganun. Sana hindi lang maganda physically, sana yung full power of the word is manifested in this church. Kahit kumpleto pa ng picture yung Cadillac na yun, kung walang, pag hindi mag-start, then what's the use of having a Cadillac? I'd rather walk kung ganun. Walang buhay. Mga kapatid, you may have a very good King James Bible. You may have yung mga iPad natin, may mga the table na software yan, na i-type mo lang, i-search mo lang kung anong sinabi ng propeta sa ganitong message, makikita mo na agad. Then you can have a complete compilation of ganyan, mga printed word. But without life, kahit kumpleto ka niyan, you are still dead. Yes. So ano ngayon ang mangyayari sa mga nakapokus sa written Bible or message? Their efforts are in vain. Nagsasayang ka lang ng panahon mo. You are hitting one portion of the word and neglecting the very big part of the word. Okay, may nasapul ka konti. Pero ang tinatalikuran mo, napakalaking bahagi ng salita. You are hitting not the entire word but a small portion of that word. But as believers, makukontento ba tayo sa kakatiting? Kung ang Diyos inaalay sa'yo, binibigay sa'yo yung buong salita, makukontento ka pa ba sa kakalampot? Yung Diyos may kakayanan ipaunawa ang lahat ng bagay sa atin. Tapos tayo, mag-relay lang tayo doon sa kukunti na yon. Kaya kailangan natin ng tulong ng Panginoon para natin hilingin na ipagkaloob sa atin yon. Because hindi kaya nito eh. Kapatid, it's so ironic. Isang malaking paradox na we are living in a time na kung saan napakadami nakaprint na Bible, but still, yung revelation ay napakakonti. Merong paradox na nangyayari sa mundo natin. Bestseller daw yung Bible. Pero yung revelation ay hindi naging bestseller sa mga churches. It's not for sale, for exclusive. Sabi ko nila, hindi tayo nagkasawa ng isang aklat. That's right. Ang dapat ang pakasalan natin, yung author ng aklat. Amen. The living word mismo. Amen. Ito kasi yung ginawa ng mga churches. They marry the book. They marry the tape recorders. They marry the cassette players. They marry their iPads, the table, software. But I don't want to be married to those kind of things. I want to be married. And I'm married. I'm glad na ipinakasal tayo sa living word. Amen. The rapture will not happen unless kumawala tayo dun sa written word, intellectual na kaisipan, mga kapatid. We need God's voice because God's voice has the only power to bring us to rapture. The revelation of the rapture will give us the new body that we are waiting for. In the first place, yung kakatagpuin natin is not ikakatagpuin natin yung buhay na salita na mismo is Jesus Christ. So yung kakatagpuin natin, so you cannot expect na ang ipatatagpo mo sa Kanya yung written word lang. He is the revelation of God. So in order for you to meet that revelation of God, kailangan mas malalim pa sa written ng maunawaan mo. Not a book, not a tape, not a piece of paper, but the living word. Gusto natin ng realidad, hindi isang impersonation lang. Amen. Amen. Nung sinabi ng Jesus Christ na, malibang kanin ninyo ang aking laman, inumin ninyo ang aking dugo, ay wala kayong buhay na walang hanggan. Hanapan niyo ba si Kristo ng Panginoon? Saan sa Old Testament mababasa yung sinabi mo? Hanapan niyo ba siya ng ganon? Sa halip na unawain mo kung ano yung sinasabi ng Panginoong Kristo, magiging legalista ba tayo na hanapin natin Panginoon, saan mo nababasa yung ganyan sinabi mo? Dahil wala ka naman talagang masil the word for word na sinabi yun sa Biblia. Pero a true elect of God, nakita niyo nung, dahil sa sinabi niya na nag-alisa lahat ng tao. Pero yung mga natili, sabi ni Pedro, saan kami pupunta? Nasa iyo, ang salita ng buhay. Hindi siya tumitingin sa nakasulat o yung outward na sinabi ng Panginoon. Ang tinitingnan niya yung salita ng buhay, yung salitang may buhay, yung salitang kapahayagan. Yung tinitingnan niya, kasi tingnan mo, kung tumingin sa literal, tumingin sa mga actual words, mga tisod, may walay.
Pero yung mga umaasa ng kaunawaan, hindi pa naintindihan ni Peter that time. Kaya ganun mga kapatid, kung hindi nyo naintindihan, stick, dito muna kayo, okay, maalis. Kung hindi nyo man maintindihan ngayon, okay lang. Si Pedro, nag-stick sila, then alam niya may revelation. Hindi man that time, pero alam niya sa yung salita ng may buhay. Sino pwedeng magbasa ng ano? Luke 2. Brother Ferdy. Luke 2, 25 to 29. Praise God. I'm so inspired, brothers and sisters. Praise God. Tuloy na pa lang. Luke 2. Brother Ferdy, Luke 2, verse 25. 2 verse 25. Hanggang 29, brother. And behold, there was a man in Jerusalem, whose name was Simeon. And the same man was just and devout, waiting for the consolation of Israel. And the Holy Ghost was upon him. And it was revealed unto him by the Holy Ghost that he should not see death before he had seen the Lord's Christ. And he came by the Spirit into the temple. And when the parents brought in the child Jesus to do for him after the custom of the law, then took he him up in his arms, and blessed God, and said, 29, Lord, now lettest thou thy servant depart in peace, according to thy word. Praise God. Sige ba? Lord, now lettest thou thy servant depart in peace, according to thy word. Which word? Amen. Okay, si Simeon, may kapayagan siyang natanggap mula sa Panginoon. But the problem is, saan niya ibabase sa Old Testament ito? Wala namang nakasulat patungkol doon. Si Mary, at least kahit paano, pwede akong bumalik sa Isaiah. Alam ko na nakaprofit Isaiah. Si John the Baptist, pwede niyang balikan yung nasa book of Zechariah, I think, na a voice crying in the wilderness. So meron silang pagbabasehan ng written word ng kanilang kapahayagan. Pero itong si Simeon, there was not a single word written about him in the Old Testament. So how will he know na hindi lang ito false leading, na hindi ito si Satanas yung nangungusap sa kanya? Baka naman kinukonvict lang sila sa Satanas pero wala namang katotohanan. Imagine niyo mga pad, ilang tao kaya napagkwentuhan ni Simeon sa kapahayagan na to? At lahat ng tao na yon, maniniwala kaya sa kanya? Simeon, brother Simeon, saan mo makikita sa Bible yan? Hindi naman nakasulat yan eh. The problem, how is he going to prove it? Mga kapatid, kapag naunawaan mo salita, sometimes, yung mga tanong mo, babaliwalay mo lang. All you need is God. Amen. Sometimes, you don't need answers. You just need to believe it. Kapag ang isang bagay galing sa Diyos, you will automatically know kung pinili ka ng Diyos. Ganun siya, kumbinsido. He knows that in the Old Testament, walang nakasulat na mahawakan niya muna ang Panginoon bago siya mamatay. Walang masasulat na ganun. Mga kapatid, sabi ng Biblia sa ni Brother Freddy, sabi niya, 26, and it was revealed unto him by the Holy Ghost. Mga kapatid, ito, wala pa to sa dispensasyon ng panahon na kung saan nag-i-endure sa believers yung Holy Ghost. Kung yung isang tao na walang Holy Ghost ay pwedeng pagpahayagan ng Holy Ghost, ano pa kaya yung mga tao sa panahon na ito na pinananahanan ng salita ng Diyos, pinananahanan ng Espiritu ng Diyos, ano pa kaya ang kayang gawin ng Diyos para sa inyo? Itong tao na ito wala siyang Holy Ghost, hindi nag-i-endure sa kanya, pero kinayag sa kanya. Tayo na pinag-i-endure lang, how much more sa atin? A great revelation came to him. Hindi pa siya born again, mga kapatid. Ganun naman talaga kasi ang revelation, mga kapatid. There are some aspects of it that you cannot explain. But you know, it's so real. It's so real to you. Alam mong totoo yan, galing yan sa Diyos. But if you were just a written word follower, konting bagay lang, matitisod ka. Mahatak ka palabas sa pananampalataya mo. Siguro may mga pinagkwentuhan siya nitong pangyayari to. Alam mo, siguro maaaring naikwento sa mga kapatid niya na naghayag sa akin ng Diyos, hindi ko daw makikita. Hindi daw ako mamamatay. Malibang makita ko muna yung ipinangakong Mesaya.
Saan mo mababasa yan, Simeon? Saan nga susulat? At ngayon si Satanas mismo bumubulong sa kanya. Simeon, it is not written, Simeon. Simeon, it is not written. Siguro may mga times na nagkakasakit si Simeon. Maluba yung kanyang karamdaman, hinatake siya ng trangkaso, nakaratay sa banig ng karamdaman, bubulong nga sa Satanas. Namunas, Simeon, mamamatay ka na eh. Hindi mo na nga makikita yung mamamatay ka, ayan na, nakaratay ka na, oh. Pero, he doesn't care. He knows what he believes is true. Amen. Yan ang revelation, yan ang kayang gawin na revelation sa'yo. Mga kapatid, we cannot achieve rapture by being intellectuals. The closer we are to the end, we must realize that it must be something more than what's in our head. Simon has no answers. Only God has the answer. Hindi niya alam kung paano nasagutin yung paratang ng mga nakakapakinig sa kanya na, Simeon, wala naman sa Biblihan eh. Hindi man nasagutin si Simeon, but he knows from the deep of his heart, alam niyang tunay yun. Something is so real down in our soul that only God can make you manifest that. We should read the Bible, okay. We should hear the voice of the prophet, okay. We should go to church, okay. Pero we need God's voice. Yes. Amen. Only the Holy Ghost can make it so real to you that nobody can take it away from you. Mga kapatid, matindi yung film siya na hindi ako mamamatay malibang makita ko muna, mahawakan ko, mayakap ko yung Mesaya. Siguro nga araw-araw may nagsasabi sa kanya na hindi totoo yan. At siguro araw-araw nag-aabang sa templo. Mula nang pinahayag sa kanya ng Diyos, araw-araw gumigising siya ng maga, kukulit sa templo, at tinitingnan niya yung mga bata. Hindi ito na kaya yung Mesaya? Dumating na kaya ang Mesaya yung pinakahintay ko? At siguro kapag bumubukas ng pinto at may couple na may dalang bata, ito na siguro, sisilipin niya. Hindi ito. You can imagine, araw-araw siguro ganun ang buhay niya. Araw-araw siguro na hinihintay niya, sabik na sabik siya makita yung katotohanan na pangako. At siguro yung mga nakapaligid na tao, naaalibadbar na sa kanya, nakakilabot naman itong tao na to. Bawat dumating na lang, tinisilip niya, tinitingnan niya, hinahanap nito. Tapos ganun marami lang inisip ng mga tao. Ang tingin sa kanya ng tao ay weird, oddball. Mga kapatid, kapag may revelation ka galing sa Diyos, huwag mong expect na natanggapin ka na sa libutan. Si Simeon, malamang labas-pasok na siya sa templo para lang hanapin, hintayin yung pagdarating ng Mesaya. Ganun siya ka-excited, mga kapatid. Kaya kung tayo nag-aabang ng rapture, dapat excited din tayo. Yung kakatagpuin niya isang batang Panginoon, ang kakatagpuin natin ay yung buong manifestasyon ng Diyos to the living word, the Jesus Christ. Kaya kailangan, kung paano revelation ang magdadala sa kanya sa Mesaya, revelation din ang magdadala sa atin sa Mesaya. Amen. Siguro ilang beses siya nabigo. Hindi pala ito. Kinabukasan, babalik na naman sa araw-araw, ganon. Hanggang sa isang araw, may naramdaman siya, excited siya. Punta ko nga. At bumukas ang pinto. Dumating ang isang babae na nagngangalang Mary at isang lalaki na nagngangalang Joseph. May daladalang bata. You can just imagine yung galak niya. Hawak-hawak niya. Lord, I have seen my salvation. Let me depart from at peace at thy word, according to your word. You see, brothers and sisters, nakakatagpo niya yung Messiah not because of the written word, but because it was revealed unto him and that revelation was so alive in his heart na kaya niyang everyday abangan niya ang pagbabalik. Gagawin din natin. Everyday inaabangan natin yung pagbabalik niya. Sana ganun, nababaunin natin yung kapahayagan para makasalubong ang ating Messiah. The question is now, kagaya ba tayo ni Simeon na buhay sa mga puso natin? Yung fulfillment. Sana maging challenge sa atin yun. Revelation ang baon niya, kaya niya nakita ang Kristo. Yun din ang kailangan baunin natin sa paghihintay sa ating Panginoong Kristo. Alam niyo mga kapatid, it's not enough to meet Jesus Christ with our intellects, with what is written. We need the full power of the Word, and the full power of the Word is not only through the written, but through the written plus
the unwritten, revealed Word of God. That's the whole program of God. At mapalad ka kapatid kung nakikita mo yung buong programa ng Diyos. The revealed Word, mga kapatid, will not have rapture unless we accept the revelation for this day. Mga kapatid, is your faith deeply rooted like Simeon? Na umaasa sa katuparan ng isang propesiya, sabi ng propeta, but to the church, the bride, the wife, the rapture is a revelation to her. Please rise, brothers and sisters. Praise God. Purihin natin ang Panginoon. Let us pray. O Lord God, dapat kang mabiyaya mo, Diyos. Amen. Praise God. Hallelujah. Hindi namin alam kung anong mararating namin, Lord God, kung wala ka sa piling namin, Ama. Panginoon, kagaya nga ng nabanggit sa mensaheng ito, the written word can make us puff up. But the unwritten, revealed Word of God brings no pride to us. Because we know it comes from you. Because we know that without you, we are nothing. Kung wala ka, hindi ka mag-ahayag sa amin. Wala kaming inaabang ang kaligtasan, Panginoon Diyos. Pero dahil sa kapahayagan ng iyong mga banal na salita, naghihintay kami ng pagbabalik ng iyong bugtong na anak. Sabi nga ng mahal na propeta to the church, the revelation is that rapture is a revelation to her. And we thank you, O God, for giving us that revelation na hindi na kami kumakapit sa nasusulat lang. Pinakita mo sa amin ang buong programa mo, O God. Amen. Hallelujah. Isang programa na hindi nakasalig lamang sa physical na nasusulat, kundi sa kabuuan, written at saka unwritten naman. Praise you, God. Nawa, Lord God, baunin namin ng pananampalataya ito. Kagaya ng kay Simeon. Matibay sa kanyang puso, O Lord God, na hindi siya alis, hindi siya makakatulog nang hindi nakikita ang Messiah, O Lord God. Amen. Sa panahon namin may propesya din gano'n naman na meron ilan sa inyo na hindi makatutulog. Hindi mga mamatay, malibang makita muna ang pagbabalik ng iyong bugtong na anak. We see ourselves in Simeon, Ama. Amen. Kagaya ng isang tagpo pa sa Biblia, Lord God, na pinahagis mo ang lambat. Sabi ng Simon ng Panginoon Diyos na, nevertheless at thy word, I will. Tulungan mo kami, Ama, na maging ganun din. Opo, Ama. Na umaya sa iyong salita na sasabihin namin na, at your word we will, O God. Amen. O Lord God, kagaya ni Mary, Ama. Si Mary na nagdalang tao ng iyong salita. Ganun din kami, Ama. Namumunga kami ng salita, kaya kailangan namin ng kapahayagan magaling sa iyo, O God. O Lord God, help us rely not on our own intellectual capacity, but help us rely always on your wisdom, on your understanding. Hallelujah. O Lord God, hindi sapat ang kung anong nasa kaisipan namin para dalhin kami sa pag-agaw. Ang inihintay namin ay isang kapahayagang mula sa iyo. Buhay na buhay sa puso namin, babaunin namin hanggang sa araw na lilisan kami sa mundong ito, Ama. Praise God. Hallelujah. At nawa, Lord God, sa pag-alis namin sa church na ito, baunin nawa namin ang kapahayagan nito. The written word should not contradict what's the revelation. And the revelation should not contradict what is written. Both should go together, O Lord God. Amen. Help us understand both the written and the unwritten, O God. Hallelujah. O Lord God, sa lahat ng mga nakapakinig, Ama, tulungan mo na huwag manatili ang pride, O Lord God. Kundi ang kaunawaan ng mga banal na salita, O Lord God. O Panginoon Diyos, nagpupuri po kami, sumasamba sa iyo. Sa iyo ang lahat ng pupuri at karangalan. Hallelujah. Praise. Sa iyo po ang lahat ng kadakilan. In Jesus Christ's name, we almightily pray. Hallelujah. Amen. O God. Praise God. Praise God. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Isang napakagandang mensahe buat sa ating Panginoon Diyos. Hallelujah. Tayo po idadako na sa Hallelujah. closing song. At pagkatapos po ng closing song ay ating pastor ang mangungunas ay maglilid sa ating